Sarap! Overland Exploration Philippines is presented by Nito Tire Philippines, fueled by enthusiasts. Together with Overland Kings, our total overland outfitter. In cooperation with Shell Philippines, cleans as you drive. Kamusta? Miss you, boys. Day 30 na. Ngayon ang unang araw natin para sa ating Luzon leg. May mga bago din tayong kasama Good morning. sa ating paglalakbay. Sasalubungin din tayo ng ilang kaibigan natin sa ilang bahagi ng Luzon. At may bagong rig din tayong dala for this loop. Lakey boy! Morning, boss. Kumain na kayo? Kumain kami, boss. Nag-ending na kami. So it's been a month ng pahinga and today is May 13. Right now, ang oras natin, it's almost 6:30. So nagdatingan yung mga tropa dito kanina around 5 AM. And sinamahan tayo nila Boom, sinamahan tayo nila Kuya Jong, nila Kenzo. So may mga nag-send off at may mga sasama din sa atin sa Luzon leg na ito. So this is the last leg para makomplete natin ang ating Philippine loop. And may mga sasabay din sa atin from different areas like Ilocos Norte, Ilocos Sur. May mga sasalubong sa atin, mga tropang off-roaders at mga overlanders din, no? So yung biyahe natin ngayon would take us around 4 to 5 hours and 175 kilometers. So first stop natin is Baler Aurora. Meron tayong pupuntahang magandang camping site doon. Meron magandang beach, meron magandang rock formation. Lahat ng yan makikita nyo, kaya dyan lang kayo, dito lang kami. Good morning and welcome sa ating Luzon leg. Excited ako kasi marami pa akong lugar dito na hindi napupuntahan sa ating itinerary. And excited ako kasi meron tayong bagong kasama. Andyan si Bravo Rig. Welcome, Lava Boy. And kasama niya siyempre si Ate Am at si LJ. So siyempre Dito rin sila Kuya Jong. Andyan din sila Boom, sila Kenzo. Maraming salamat for joining us para sa ating Luzon leg. So some part of it kasama natin sila, and other part ng ating Luzon leg may mga sasalubong din sa atin, mga tropa natin. We're 4 hours and 16 minutes away, 176 kilometers bago tayo dumating sa Baler Aurora. At syempre excited ako sa ating unang tanghalian together after 1 month of break. Go ahead Bravo, introduce yourself. Hello, Alpha. Hello. Hello, Charlie. Hello sa inyo lahat. Ako si Lava Boy, anak ng Mayon. Pwede din Bravo ngayon. Excited ako sobra dahil dito sa Luzon Loop, and alam ko magiging epic tong adventure natin. Ingat lang tayo sa pagdadrive ngayon. Ang ganda ng panahon. Thank you, Lord. Yes. And God bless sa ating lahat. Good morning. Mapagpalang umaga sa lahat. Welcome back, Team OXP. So ayun nga, pupunta tayo ngayon ng
Baler Aurora. Medyo excited ako kasi pangalawang beses ko pa makakabalik doon after 9 years. Tapos matadaan tayo sa bagong daan, yung Silex Central Luzon Link Expressway. So maraming salamat sa inyo lahat at mag-ingat tayong lahat sa pagdadrive. Welcome nga pala kay Kuya Cyril nasa Bravo Rig, ang Lava Boy. At saka kala Kuya Jong at kala Kuya Bu, maraming salamat sa pag-join. Ingat po tayong lahat. Over and out. So ipapakita namin sa inyo yung ilang napakagagandang lugar dito sa Northern Luzon. So expect natin na meron tayo ditong mga gandang beaches, meron tayo ditong falls, meron din tayo syempre mahabang mountain range, at syempre pupuntahan din natin yung highest point ngayon, which is the Tinok. Kasama yun sa itinerary natin. Syempre yung mga nagustuhan nyo din pong part ng ating Cine Vlog series is medyo educational. May mga matututunan din po tayo, a little bit of history, a little bit of culture, tradition, and syempre yung mga local cuisine. Syempre hindi mawawala ang vegan, andyan din ang pagod food. So napakaganda nito and we're very excited lahat kami. This will be epic and this will be one of the best Luzon trip na gagawin namin. Alright guys, andito na tayo ngayon sa Pantabangan. Side trip muna tayo. 2 hours pa bago tayo makarating ng Baler. Alas 10 ng umaga ngayon, medyo napaaga tayo, kaya daanan na natin yung view deck. Pasyal tayong konti. Tara, explore natin yung Pantabangan. Very good choice ko dyan kasi madadaanan na rin naman natin siya. Tapos alamin natin yung kung anong ganda lang may kita natin sa kanya. Let's go! First time kong makapunta dito sa Pantabangan. Ikaw, Mami? First time. Pwede ba ako makapunta dito ng... Hindi kita kasama. Malay mo, nag-field trip kayo nung bata kayo. Alam niyo ba guys, a week ago, di ba lumabas sa news na Yung city sa Pantabangan Dam ay muling lumutang. So sa loob nung simula 1964, third times pa lang siya nagpakita. Ito yung pangatlo. so ibig sabihin, sobrang tagpiyo talaga ng Pilipinas ngayon. Tsaka Sobrang baba ng tubig. Ganda ng lugar ka, Jack, na mami siya, no? Talagang sarap sa mata. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit ang dami nagkakamp dito. Ang presko nga. Payapay. Tapos nabasa ni Mami siya kanina, ano yun, Ma'am? That this dam provides water for the irrigation at saka hydroelectric power dito sa community. So ginawa to noong time ni Marcos. And before, meron din ang dami community. Kaya yung, di ba pinuntahan dito ng nakaraan, sobrang bumaba yung water level, lumunta rin dating bayan. Kaya pala may mga bangka na nandun banda ibabaw kasi before, ito, covered ng tubig. Yung palang dinadaanan natin. Yes. Underwater pala yun. Itong tinatayo natin ngayon, Oo. tubig to. Next time try natin dito, mag-camp. Kasi nakita ko last time nag-camp dito sila Boss Joel eh. And Sabi nila malamig daw dito pag gabi. Mahangin eh, kasi ngayon, tignan mo, 11 o'clock, mahangin, kahit maaraw, mahangin. Si RJ nag-camp na daw eh. Yeah, si RJ, yan, si RJ, may hawak na camera na yan, nag-camp na dito yan. Anong comment mo dito, Tol? Malamig! Wasak yung tent ko sa hangin, di ba? So, sobrang lamig, December. Tsaka, yung isda dyan. Sana pag-fishing dyan, Oo. makakahuli ka ng tilapia, saka ng large Ilang mouth kilo yung bass. tilapia? ano yung isang
tilapia. 6 na kilo isang tilapia Ano dyan. malaki yun? Mga ganito. Yung tilapia. Grabe, no? Si RJ kasi ano yan eh. Anong tawag dun? Fisherman. No. Angler. Ano na? Angler. Ano yun? Social na fisherman. Angler. Sa Tagalog, mangingisda. Actually. So next ano natin, destination natin, on our way going to Baler, Kain. kakain, gutom na siya. So magla-lunch tayo. Yes. May ni-research si Tatay Chops na pagkakainan natin, mamimili lang tayo dun sa tatlo. So punta na tayo. Gusto mo ng anong gusto mo, inihaw? Ma'am? Pwede tayo kung inihaw, Mami Jack. Pwede tayo kay Aling Yolis. Yan. Meron ding yellowfin grill. Yun. Pops, diba? Tatlo yun na medyo nasikat sa Baler na kinakainan. O, kaya ano ha? Let's go, let's go. Let's go na. Kaya dyan lang kayo. Dito lang kami. Welcome to Aurora guys, 1 hour and 21 minutes bago tayo makarating dun sa ating pupuntahan. We're just 51 kilometers away. Kamusta naman kayo dyan? Bravo here, the bistro. Astig ang view, ang ganda. Tsaka excited na ako para kumain and makakapag-beach. Ang ganda talaga dito. Sobra. Charlie, ikaw kumusta ka dyan? Yun nga rin, saktong-sakto yung pag-side trip natin sa Pantabangan. Buti na lang, nag-iaka bigla kay Jack. Napakaganda ng lugar nila. Saan nakakamangha, di ba? Akalain mo, makita natin na ganun pala yun. Ganun pala kalaki yung dam. Tapos second largest dam in Asia pala siya. Hanggang ngayon, nasa gilid pa rin tayo ng dam dumadaan. Sobrang ganda at excited na rin ako kumain para dun sa sinasabi ni Tatay Chops na masarap na ihawan. Finally, nakarating na tayo ngayon dito sa ating panananghalian. Nandito tayo ngayon sa Yolis Ihaw-Ihaw and Seafood. So kung maganda dito, magbabayad ka lang ng 250. Pwede ka nang kumain dun sa kanilang 25 dishes. And more than that, meron pa sila dito mga ihaw-ihaw na seafoods, na mga pork barbecue and chicken barbecue. Gutom na ako, kaya pasok na tayo. Tara na. 2018 pa pala to. Tapos na-feature pala to ni Chris Aquino. Ito na susubo ngayon ako. Yun no? Sulit naman yung 250 kasi tingnan mo naman, meron silang malaking isda. Ano ba ito kami? Parang tanigi no? Tuwing tutungo kami sa bagong destinasyon, saka lang din kami namimili ng aming kakainin. Mas maigi ito para laging sariwa ang aming pagkain. Nandito tayo ngayon sa public market ng Baler. So, ang lulutuin natin mamaya para sa dinner ng OXP team is kinamatisang yellowfin, grilled na belly na blue marlin. Tapos meron tayong gulay, syempre vegetables, pang partner sa mga lulutuin natin.
usually pagdating namin sa camp, after busy preparing everything, pag nakasettle down na, doon mo mararamdaman yung pagod eh. Kaya yung mga kasama namin, kaya makikita mo, kanya-kanya sila ng area kung saan sila nagpapahinga. Yan, si Mami Shek kasi isa din yan sa pinakapagod. Kasi siya yung nagpe-prepare ng gamit. Kahit hindi siya kasama, siya yung nagpe-prepare ng gamit ko pag may mga ganito akong activities. So, ngayon, it's the time to reward yourself na makapagpahinga. After traveling for almost 8 hours. Yung today, oo, almost. Included na lahat ng stops, rests. Pero kasi, given that, behind the scenes, hindi kasi masyado nakikita ng mga viewers the preparations. So, the drivers are the most pagod talaga, di ba Dad? Like, yes. Ako kasi very passenger princess eh. I help packing and arranging things. Pero yung from pagsasakay, loading, tapos i-unload pagdating dito sa camp, then driving pa for ilang hours. Dire-diretso. Talagang the drivers are the most and the prod crew. And the prod crew, Kasi rain or shine sila. Tulad kanina, di ba? So, after the busy preparation, ito na yung, the usual scenario sa camp. Usual scenario sa camp. Makakita ka ng, kanya-kanyang way of relaxing and resting. May nakahiga, may kumakain. Tsaka I think it's the best time na ine-enjoy natin yung setup talaga ng yung mga rigs natin. Ng mga like yung mga pinagbibili natin tables, camping chairs, di ba? Usually what we do is we feature, we display, di ba? So, ito yung off-cam moments na kinunan din natin para ma-appreciate nila. Ano ba yung ginagawa nila behind the scene? So, behind the scene, we do our thing like the usual, like katulad ng lahat na nanonood ngayon. Actually, na hindi nag-vlog or hindi gumagawa ng content. Dito makikita nila na yung kanya-kanya pagdating sa camp, pagka-set up, biglang may kakain, may matutulog, may kakain, may magsiswim. Yeah. Baka nagtataka kayo kung bakit ito yung napili din namin na campsite. So, technically, ito yung pinakamagandang campsite na nag-accommodate sa setup na meron tayo. Meron kasi yung iba na na-check namin wherein nandun yung activities na gusto natin gawin but cannot accommodate our rigs. Yes, tama. Hindi pwedeng mag-overlanding. Hindi pwedeng magluto. So, papark ka lang, tapos get ka ng room. So, that's not what our activity is. Meron din tayong chinek kanina. Pwede ka naman mag-camp, ground camp, pero yung sasakyan mo nasa parking area. Oo. So, this is the best campsite na suited nga for our activity. So, right now, nakuha namin tong beachfront area. So, andito yung mga rooms, mga dorms. Maganda yung campsite nila kasi mix of resort and campsite. Correct. And I think this one has the best rock formation along dito sa shoreline na to. Kasi they have the yan din ata yung isang pinupuntahan daw dito na rock formation. So, you just get to walk. Yes. Walk a little lang. And may pool. Yes, may pool. So, suited for families. Yes. Pagka low tide na kasi. Pag low tide na, puro bato na. Mabato na siya. So, if we, like us, we're doing this together with our families and our small kids, it's really, best suited talaga, no? So, kasi, isa sa purpose ng overland exploration natin is not purely overlanding. So, we want to share dun sa mga nanonood sa atin, the idea and pakita natin kung ano yung mga doable. Kasi madali mag-raw camping eh. We just crash on one place tapos equip naman tayo ng lahat. Pero what we want to show them is yung pagiging doable and hindi sila mahihirapan. So, eto, pinakita natin na pag nag-overland ka, pwede ka mag-overland sa ganitong lugar, may facility or wala, yun yung pinakita natin. So, hindi lang siya purely overlanding. Meron din siyang, yun nga katulad ng ginagawa natin, cultural, heritage, tradition, history, local cuisine, talagang broad. Yeah. So, ang pinaka naging medium lang is the overlanding.
So kasi doon tayo natutulog sa sasakyan natin. Saka it's our means to do the loop. Yeah. Yes. Yun. So yun lang, in few minutes ready na sigurado yung pine-prepare ni Tatay Chubbs. So excited kami kasi hindi niya sinabi sa amin kung ano yung dinner namin tonight. So yun ang aabangan natin. So tulad ng lagi namin sinasabi, dyan lang kayo, dito lang kami. Ilocano Bagnet yan. Care of Boom. Ay, dapat ba kay Boom tayo nagpapasalamat? Yes, sir. Thank you, Boss Boom. Thank you, Boss Boom. Isang napakagandang umaga na naman. Andyan ang magandang kapaligiran habang kumakain ng masarap na almusal kasama ang buong grupo. Wow! Siyempre, hindi mawawala ang tuyo. Perfecto. Ngayong araw, pupuntahan namin ang isa sa napakagandang falls dito sa Aurora. Pero bago yan, photo ops muna kami para sa aming first checkpoint ng Luzon Leg. Bumili rin kami ng mga souvenir at sinubukan ang human drone dito naman sa Baler. Gano'ng katagal mo nang ginagawa na? Sikat ka na! Wala pa isang taon? Sino unang nag-human drone sa inyo? Ikaw talaga? Si Kaloy. Yung Kaloy kuya mo? Sino yun? Tinatawagan ko yung mga human drone ng Siargao. Panis. Finally, after driving for almost 1 hour and 30, nandito na kami sa Baul Falls and naligaw kami.
May pinasukan kami kanina. Papunta naman yun ng Aleman Falls. So, mauuna to if you're coming from Baler. Pero kung galing kayo ng south side, ito yung kasunod na tulay. So anyway, papasok na kami ngayon. Tignan natin kung magkano yung entrance fee. Alamin lang din natin. It's 220. Mabilis lang kami dito kasi mahaba pa yung biyahe namin mamaya. Finally. Finally, nandito na tayo ngayon sa Baul Cave. Ayan silang lahat, oh. Woo! Oras natin ngayon, it's 3:15 by G-Shock. So, after this, pupunta na tayo ng Tuguegarao. Pupunta tayo kila Boom. So, babiyahe tayo ng almost 9 hours going there. Kira Boom, then tomorrow naman, maaga tayong pupunta ng Santa Ana, Cagayan. Sobrang ganda ng experience kasi bago ka makapunta dun sa mismong falls, may trail. Yes. So ito yung trail na nakita nyo earlier and binabaybay din namin ngayon pabalik. Pero worth the experience talaga, napakaganda at napakasaya. Everyone enjoyed the falls. Lahat, lalo na si Calvin. Ayaw pa nga umahon. First time niya mag trail and hike and nag-enjoy siya. Ayaw niya talagang magpahawak kanina. Ayun sila ni Tito Blake niya, oh. Oh, paglaki mo, Kal. Paglaki mo, Kal, mapapanood mo to. So malaking tulong din yung nabili namin ng aqua shoes. Nabili lang namin to sa Decathlon. Parang 1,000 lang yata to. Yung sa sa kids, parang So tulad ng lagi namin sinasabi, dyan lang kayo, dito lang kami. Mahabang paglalakbay ang aming tinahak simula Aurora. Hanggang Cagayan, halos buong araw kaming bumiyahe. Bago namin narating ang bahay nila Boom dito sa Gataran. Nakakapagod, ngunit napakasayang paglalakbay. Magandang umaga and right now it's
almost 10 o'clock in the morning. So fully recovered na ulit ang buong team. Nakapag-almusal ng iba. Last kaming nag-breakfast si Mami siya kasi nasigasok pa namin yung mga gamit namin. So, alis kami dito ng mga 10:30 ng umaga. Then we'll go straight sa market. Mamimili kami ng kakainin at iluluto ni Tatay Chubbs para sa Santa Ana, Cagayan. And Doon tayo magla-lunch. yes, doon na tayo magla-lunch. But this one is brunch na rin halos eh. Tomorrow naman, plano namin magpalawi Island. So, sabi ng navigator namin is LJ, aabutin ng 3 hours. So, yung papuntang Palawi. So, we'll check yung mga boat ride doon. Pero for now, ini-enjoy lang namin yung masarap na igado. Which is yun din yung kinain namin kagabi kasi napakasarap talaga. Espada, tapos may pa hotdog and eggs dito. So gusto lang namin ulit magpasalamat sa mga tita ni Brother Boom at kay Kuya Boom mismo. Thank you so much. For the accommodation and the food. Thank you so much. Thank you, Boom, at saka sa mga ante na nag-asikaso Yes. sa atin dito. Simula kagabi. Imagine anong oras na tayo nakadating, inantay talaga nila tayo. Lapag lang sila ng lapag ng pagkain. So, the best po yung igado. Igado. Real Ilocano food talaga. Yeah. So yun nga, in less than an hour, pa-roll out na kami. Fully recovered. So, abangan nyo yan. Kaya dyan lang kayo. Dito lang kami. Okay, so oras natin ngayon is 11 o'clock and around 2 hours bago tayo makarating sa Tana again. Rather tama. So, plano natin ganito. Mas maganda kasi kung doon tayo mga malingki kasi mas sariwa yung mabibili natin. So, Tatay Chops, ikaw na bahala doon. Yes. So, kami naman, magka-camp na kami. Ayusin na namin yung campsite. So, yung pagkain and everything, kayo na bahala. So, Meron sa ready mga tayo. kasama, tapos yung lechon manok, Oo. na seafood, kahit konting seafood. Sarap natin. Prutas pare. May mga prutas. May mangga galing yung wasbu. May ensilada galing. Bumabagsak sa bubong ka Yeah, gabi. oo. Yan. Tapos, maganda din tayo dahil sobrang init. Halo-halo. Yun! Safe, Okay. Huwag safe. nyo kakalimutan yung halo-halo ah. Oo naman. Nainitan na ba kayo? Nainitan na! Tara, let's go, let's go! Bago kami tumungo sa aming susunod na pagkakampingan, ngayong araw, sinama muna kami ni Boom sa kanilang farm. Na balang araw, magiging campsite at ATV trail. May konting off-road ang daan, kaya enjoy. Baka nagtataka kayo kung ba't tayo nandito. Pinagbigyan natin si Boom kasi tinutour niya tayo dito sa farm nila. Dinidevelop kasi to gagawin tong campsite at the same time gagawin niya tong trail site. So nagpo-farm sila ng mangga at mais. Ito maisan to eh. So balang araw pag napadpad tayo bandang Cagayan, pwede kayo mag-camp dito. Kasi syempre, ginagawa natin ngayon, naglo-loop tayo, di ba? So maghahanap kayo definitely ng campsite. So kung may stop kayo somewhere Cagayan, Baler, ito ang targetin yung area. Maganda yung i-develop nila dito kasi may mga ATV ride, nagkakaroon to ng mga kubo. Tuyo nga lang daw ngayon. So dati dito, kwento ng papa ko sa akin, yung kabataan nila. Malalaki daw yung puno dito. Kulang yung 6 na tao na maghawak-hawak kamay para mayakap. Ganun kalalaki yung puno. Ngayon, kasama ang palad dahil sa kaingin. Laging ubos. Ito na yung mga natitira. Kung siguro, November. Pwede na dito. November. So yun nga yung sabi ko kanina, if ever magpaplano kayo mag-loop, pwede mo itong gamiting stop, di ba? So maghanap ka ng campsite somewhere Cagayan area.
Yun yung kagandahan dito, walang campsite na yung nakasanayan natin magaganda. So lalagyan mo to ng ATV, di ba? ATV. To show respect to the Carabao, kailangan yung tae niya, ilalagay mo sa mukha. Tapos papakita mo sa kanya na inaamoy mo. Tapos makukuha mo na yung respeto niya. Pwede mo rin siya sasakyan. Sige nga, paano? Ano? Alam mo, hindi ko naman kasi siya kaibigan talaga eh. Medyo ano kami, tinan mo yung ano, tinan mo. Guys, we're 36 kilometers away, 40 minutes bago tayo dumating sa ating destination. So, nagpin ako sa Santa Ana Public Market. Sama-sama na siguro tayo para habang namimili yung mga sila Tatay Chubs, pwedeng mag-lunch yung iba para sabay-sabay din tayo dumating sa campsite. Tama kuya, mas maganda makapag-lunch na muna tayo para makapag-recharge din. Tapos, mainit pa rin naman yung panahon, mas maganda nga dumating tayo sa campsite, medyo mahapon na kaya gamitin natin yung oras para sa pamamalengke. Bravo here, perfect yung ano natin, plano natin. At least busog tayo, makakaabot sa camp natin at makakapag-rest din tayo. Saka yun nga, sabi ni Blakey, mainit pa din naman. Kaya sakto lang yun, pagdating natin doon, makulimlim na, medyo relax na. Over and out. Okay, thank you guys. See you in 35 minutes. So nandito tayo ngayon sa King A Pansiteria since hindi tayo nakakain ng batil patong sa Tubigaraw. Na-try natin dito. And meron din tayo dito ang pansit kabagan. So meron din siya ditong fried chicken. Papatry muna natin kay Mami siya itong batil patong. Kasi parehas kami hindi pa nakakain ito. So simulan natin. Mayroon ko siya tinitignan, no? So, meron siyang sunny side up. Merong chicharon bulaklak. Yes. And pork. Ito And atay. pork. I think. Parang atay, no? Oo. Parang atay. Meron siyang pork. Yes. Inuulam ba siya sa kanin? Usually, pwede. Tapos nilalagyan daw siya nito sibuyas tsaka ano. Yes, sure. Ako tatry ko muna ng walang ano, condiments. Nilagay mo ng egg? Ah. Parang Mickey, Oo, na... parang lomi. Parang yung tangkas, no? Sarap. Masarap siya. Kaya parang favorite ni LJ ito. Ano niya? Tsaka ni Kuya Sai. Harap. Ang difference nila. Nakikita kong difference nila ito sa side up. Ito boiled egg. Pero halos parehas lang. Ay, parang ito walang atay ba? Okay ba sila ng noodles? Pero the ingredients almost the same. Ba't nung gawa mo na? Mas gusto ko to. Parang ako din, I go for this one. Para sa compliment sa dun sa noodles na, no? It's 4:36 and we're 12 kilometers away to our destination. Kung pupunta kayo ng La Isla del Shallow, hindi nyo siya mawa-waste, hindi siya lalabas sa Google Maps, kundi ang i-waste nyo is going to Buwakag Falls. So going to Buwakag Falls, merong daan na hindi pa thoroughly na
register sa mga maps. So from here, i-take nyo tong road na to dire-diretso, dadalhin nila kayo dun sa La Isla de Sialo. So tuloy-tuloy lang, siguro around 23 minutes from Santa Ana Public Market, mararating nyo na yung inyong destination. First time din namin dito, so excited kami lahat kasi first time namin lahat dito. And nakita namin sa mga huling pumunta dito, talagang napakaganda ng lugar. And tamang-tama, pa-sundown na rin. So we'll take advantage yung mga magagandang scenery at yung mga magagandang tanawin para makita nyo din. So finally, around 6:10 nakarating na kami dito sa La Isla del Sialo. So from Bukaug Falls, yun yung last landmark na kaya naming ipin sa Maps.me and sa Google Maps. So hindi namin to makita gamit yung Waze and yung iba pang mga maps na app na ginagamit natin. So dun lang, sundan nyo lang from Bukaug Falls, tuloy-tuloy, follow the road. The only challenging part is yung nasirang tulay. Usually kasi kung hindi nasira yung tulay, 4x2 capable to all throughout. So dahil sa nasirang tulay, nag-cross kami dun sa river pero tuyo naman siya, medyo mababaw lang yung tubig, so kayang-kaya. If ever dumating yung time ulit na maayos yung tulay, talagang passable siya kahit talagang mga compact sedan yung gagamitin nyo. Anyway, going back, bumulaga sa amin yung napakagandang dalampasigan pagdating namin dito. Hindi ko inakalang ganito to kasi sa pictures talagang natuwa na ako. And nagulat ako nung nakita talaga namin. Nakita nyo naman yung pull out ng drone shot namin kanina nung pababa pa lang kami dun sa hill. First time ko makakita ng ganitong mountain range at the same time. Yun nga, may dalampasigan sa baba. Talagang napakaganda. And napakaswerte namin kasi yung pwesto na to hindi maalon. So tomorrow talagang makakaligo kami. Unlike dun sa pinuntahan namin sa Baler, napakamabato. So medyo delikado talaga siyang paliguan at the same time malakas yung alon dahil Baler is also a surf spot. So malakas yung alon. So tonight ang plano namin, prepare kami syempre ng masarap na dinner. Isa-celebrate namin yung pagod namin sa pagpunta dito. So it took us around 3 hours total driving hours plus yung mga stops namin. And for tonight, grilled ang ating mga dinner. Nandiyan yung grilled fish, grilled chicken, grilled pork. So yun ang i-prepare ni Tatay Chabs, bagay na bagay sa beach. And tomorrow, plano namin magpalawi Island. Yun nga lang, upon checking the weather forecast, medyo nakikita namin malaki yung chance of raining. Sana lang wag tumuloy so we can go to Palawi Island. If not, may iba naman kami mga plano. May mga kikitain tayo mga tropang off-roaders dito sa north. So baka mag-head straight na kami pa Apari, then kitain na namin sila bandang Ilocos. So yun yung mga plano namin. Tulad nga ng Vismin leg namin, hindi naman syempre lahat ng nasa itinerary natin 100% na matutuloy. So kayo, pag nagplano kayo ng Philippine Loop nyo, make sure nyo na meron kayong contingency plan para if ever hindi nyo ma-hit yung goal nyong location, at least may backup plan kayo. So yun yung ginawa namin ngayon.
at nagpapakabisi ng iba habang nagpe-prepare ng aming hapunan at nagse-set up ng camp. So abangan nyo lang yan, kaya dyan lang kayo, dito lang kami. This is the last leg para ma-complete natin ang ating Philippine loop. Kaya dyan lang kayo, dito lang kami.